Congratulations, architect. This is it, Daniela. We finally made it. Konting-konti na lang, babanzaw na ang zuan? Soon, we'll be the king and queen of Davao's real estate. Ito ang mga salitang bumitaw sa bibig ni Marco habang mahigpit niya akong niyakap mula sa likuran. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Vaamoy ng paborito niyang pabango na humahalo sa amoy ng masasarap na pagkain sa aming hapagkainan. Nandito kami sa ancestral home ni nanay at tatay sa Davao. Isang simpleng salo-salo para ipagdiwang ang nalalapit na tagumpay ng aming housing project. Nakita ko ang ngiti ni nanay habang inilalapag ang espesyal niyang pancit malabon. Si tatay naman ay abalang nagbubukas ng beer kasama ang ilang malalapit na kapitbahay. Architect Daniela, Architect Marco, proud na proud kami sa inyo, sabi ni Tatay Benji habang nanginginig ang boses sa tuwa. Kahit isinangla natin ang bahay na ito para sa kapital, alam kong hindi nyo kami bibigiin. Alam kong ang bawat semento at baka na inilagay nyo doon ay kasing tibay ng pagmamahalan nyo. Mumiti ako, pero may kung anong kaba sa dibdib ko. Utang na loob namin sa mga magulang ko ang lahat. This house is their only treasure, ang tanging alaala ng aming pamilya. Lumingon ako kay Marco, and he gave me a reassuring wink. Akala ko ito na ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Ngunit sandali lang ang ligaya. Habang nagkakatuwaan ang lahat, tumunog ang cellphone ko. Isang email mula sa third-party laboratory na kinuha ko para sa quality check ng aming betong. Binuksan ko ito sa ilalim ng mesa. Pagkabasa ko sa summary report, biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang compressive strength ng sementong ginamit sa Phase 2 ay bagsak. Hindi ito ang standard na inaprubahan ko sa aking blueprint. It was substandard. Isang malaking panganib. Nanigas ang buong katawan ko. Parang biglang nawala ang ingay ng tawanan sa paligid. Timingnan ko si Marco na masaya nakikipag-inuman. Does he know about this Sia? Ang contractor siya ang bumibili ng materials? Impossible na hindi niya alam. Anak, okay ka lang ba? Bakit bigla kang namutla? Tanong ni Nanay Esperanza habang hinahawakan ng balikat ko. Opo nanay. Medyo sumakit lang po ang ulo ko. I forgot tatay's medicine sa sasakyan. Kunin ko lang po. Palusot ko. Kailangan kong makahinga. Kailangan kong mag-isip. Kinuha ko ang susi at lumabas. Pero hindi ako sa sasakyan pumunta. May kung anong udyok sa akin na tingnan ang GPS ng sasakyan ni Marco na naiwan sa garahe. Nitong mga nakaraang linggo, madalas siyang gabihin saying he was meeting with the safety inspectors. Yuwan ko kung bakit, pero lulan ng aking kotse, sinundan ko ang huling lokasyon na madalas puntahan ni Marco ayon sa kanyang dashboard history. Isang boutique hotel malapit sa Lanang. Pagdating ko doon ng ulan, ay nagsimulang pumatak sa windshield, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. At doon sa ilalim ng madilim na langit, nakita ko ang sasakyan ni Marco. At sa tapat ng entrance, nakita ko siya. Hindi siya mag-isa. Si Bianca Reyes, ang lead safety inspector ng aming project, ay nakasandal sa dibdib ng asawa ko. Nakita ko kung paano hinaplos ni Marco ang buhok ni Bianca at kung paano niya hinalikan ang noo nito bago sila sabay na pumasok sa loob ng hotel. Diyos ko! Lord, bakit parang gumuho ang langit sa ibabaw ko? Hindi ako makahinga. Parang may libu-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Ang lalaking kani-kanina lang ay yumayakap sa akin at nangangakong gagawin kaming king and queen ay kasama ang ibang babae sa loob ng isang silid. Ang traidor na asawa ko at ang korap na inspektor. Ngayon malinaw na ang lahat. Kaya pala pumasa ang mga substandard na materyales. Kaya pala kampante si Marco. They weren't just building houses. They were building a massive grave for hundreds of families, all while building a life behind my back. Biglang nagring ang phone ko. Si Marco. Bibi, nasaan ka na? Naghihintay na si nanay para sa dessert? Hurry up, I miss you already, sabi niya sa kabilang linya.
Ang boses niya ay kasing tamis ng asukal, kasing dulas ng ahas. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa hotel na yon at saktan silang dalawa. Pero nanlambot ang mga tuhod ko. Napasandal ako sa manibela. Ang aking mga luha ay parang agos ng sapa na hindi mapigilan. Bakit? Bakit kailangang madamay pati ang bahay ni nanay? Bakit kailangang itaya ang buhay ng mga tao para sa kasakiman niya, Marco? Bakit mo sa akin ginawa ito? Bakit mo sa atin ginawa ito? Ang sakit. Ang sakit-sakit na ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang siyang mismong naghuhukay ng iyong libingan. Hindi lang niya ako niloko bilang asawa, niloko niya ako bilang isang professional. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang dashboard ng kotse. Isang papel ang nakapatong doon, ang final completion document na kailangan kong pirmahan bukas para ma-release ang huling tranche ng loan mula sa bangko. Kung hindi ko ito pipirmahan, mawawalan kami ng pondo, masisequester ang bahay ni nanay at babagsak ang pangalan ko. Pero kung pipirmahan ko ito, magiging katuwang ako sa isang krimen. Sa sobrang galit, sakip at pagkalito, kinuha ko ang ballpen. Sa gitna ng dilim at paghagulgol sa loob ng sasakyan, mabilis kong nilagdaan ang dokumento nang hindi tinitingnan ang mga kondisyon. Isang padalos-dalos na desisyon, isang maling pirma na alam kong magiging mitsa ng mas malaking pagsabog sa hinaharap. Diyos ko, patawarin niyo po ako! Bulong ko habang humihikbi. Pinaharurot ko ang sasakyan pabalik sa bahay. Pagdating ko dun, pinunasan ko ang aking mga luha. Inayos ko ang aking mukha. Pagpasok ko sa pinto, nandoon si Marco nakaiti handang abutan ako ng isang basong wine. Oh, heto na ang architect ko. Everything okay, baby? Tanong niya sabay halik sa pisngi ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng put na itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Yes, Marco. Everything is perfectly under control, sabi ko sa boses na malamig pa sa yelo. Inabot ko ang baso ng wine at uminom ng diretso. Sa gabing ito nama, tay ang Daniela na mapagmahal at masiyahin. Ang Daniela na kaharap niya ngayon ay ang babaeng sisira sa lahat ng kanyang itinayo, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligayahan. Baby, bakit ang lamig mo? Are you sure you're okay? Ang boses ni Marco ay malambing puno ng pagkalinga na dati-rati ay nagpapatunaw sa puso ko. Pero ngayon, habang nararamdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat, ang tanging nararamdaman ko ay pandidiris. Bawat haplos niya ay parang gapang ng uod sa balat ko. Nasa loob na kami ng aming kwarto. Sa labas, naririnig ko pa ang mahinang hilik ni Tatay Benji mula sa kabilang silid. Ang katahimikan ng bahay na ito ay tila isang mabigat na pasanin. I'm just tired, Marco. Ang daming iniisip sa site. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakaharap ako sa salamin. Pilit na tinatanggal ang aking mga hikaw para hindi niya makita ang panginginig ng aking mga daliri. Don't worry too much. Bukas pagkatapos mong isubmit yung signed completion papers, tapos na ang puyat natin, maibabalik na natin ang titulo ng bahay ni nanay. We can finally start our own family, just the two of us. Sabi niya sabay yakap sa akin mula sa likod. Hinarap ko siya. Gusto kong isigaw sa mukha niya na nakita ko siya sa hotel. Gusto kong itanong kung gaano kasarap ang halik ni Bianca kumpara sa mga kasinungalingang ipinapakain niya sa akin gabi-gabi. Pero pinigil ko ang sarili ko. Marco, tungkol sa report ng Betong, bagsak ang phase 2. The compressive strength is not enough. Paano nangyari yon? Sandaling natigilan si Marco. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata mula sa paglalambing tungo sa pag-aalala bago ito mabilis na napalitan ng isang pilit na tawa. Baby, you know how these labs work. Minsan error lang sa sampling yan. Don't be too technical. Na-double check na yan ni Bianca, di ba? She's the expert. At sabi niya, everything is within the safety margin. Trust me, okay? Trust you. Halos mabulo na ako sa salitang yon. Marco, if the foundation is weak, the whole building is a death trap.
Alam mo yan? Biglang nagbago ang timpla ng boses niya. Nawala ang lambing. Pinalitan ito ng isang di maipaliwanag na diin, isang manipulative na tono na tila ba ako pa ang may kasalanan. Daniela, makinig ka sa akin. If we delay this, the bank will foreclose this house. Saan titira sina nanay at tatay sa kalsada, Tatay Isik? Gusto mo bang mamatay siya sa sama ng loob dahil lang sa technical error na sinasabi mo? I am an architect, Marco. My signature means people are safe, madiin kong sagot, bagaman nanginginig ang boses ko. And I am your husband. Bulyaw niya bago, mabilis na ibinaba ang boses na maalala ang mga magulang ko sa kabilang silid. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang magkabilang braso ko ng mahigpit. I did everything for us, para sa pamilyang ito. Kung minsan, kailangang mag-bend ng konting rules para hindi tayo malunod, isang pirma lang, Daniela. Isang pirma lang at ligtas na ang lahat. Ligtas ang bahay na to, ligtas ang career natin. Tiningnan ko siya ng malalim. Ang lalaking ito, ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar ay tinuturuan akong pumatay ng konsensya gamit ang utang na loob ko sa aking mga magulang. Nandito na sa akin ang papers, Marco. Bulong ko. Good! Give it to me. Ako na ang magdadala sa bangko bukas ng umaga. Mabilis niyang sabi, bakas ang pananabik sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang folder mula sa bag ko. Ang folder na naglalaman ng dokumentong pinirmahan ko sa loob ng kotse habang umiiyak isang pirma na ginawa ko sa gitna ng matinding galit at pagkalito. Pero hindi ko muna ibinigay sa kanya. Is it just about the project, Marco, o may iba pang dahilan kung bakit kailangan mong mapalapit kay Bianca Reyes? Tumigil ang mundo. Nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata. 1 segundo. 2 segundo. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Hinawakan niya ang aking mga kamay tila isang batang humihingi ng tawad, pero ang mga salita niya ay kasing talas ng patalim. Daniela? Baby, hear me out. Ginagawa ko lang ang kailangan. Bianca is difficult. Kailangan ko siyang amuhin para hindi niya tayo pahirapan sa permits. It was a sacrifice para sa atin to, para hindi tayo mawalan ng lahat. Parang gumuho ang huling piraso ng respeto ko sa kanya. Sacrifice, ang pakikipagtalik sa ibang babae, ay tinatawag niyang sakripisyo para sa aming pagsasama. You want me to sign this to save the house? O para itago ang kalaswaan niyo ni Bianca? Tanong ko sa boses na halos hindi ko na makilala. Hinikpitan ni Marco ang kapit sa kamay ko. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatakluhan ng isang buwaya. Please, Daniela. Huwag mong sirain ang lahat. Isang desisyon lang ang kailangan mong gawin ngayon. Be a hero and expose everything. Pero bukas na bukas din, kukunin ng bangko ang bahay na to at itatapon ang mga magulang mo sa kalsada. O, maging isang mabuting anak. Manahimik ka at iligtas mo ang pamilya natin. Tumayo siya, hinarap ako at ibinigay ang ballpen na tila ba isang lason. Pumili ka, architect. Ang danggal mo o ang buhay ng mga magulang mo? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat pikit ng aking mga mata, nakikita ko ang mga bitak sa pader, ang mukha ni Bianca at ang luha sa mga mata ni Tatay Benji. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala, isang oras ang mabilis na tumatakbo patungo sa kapahamakan. Kinaumagahan maaga akong nagmaneho patungo sa construction site sa Phase 2. Ang sikat ng araw ay masakit sa balat, sumasabay sa init ng aking ulo. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ng maingay na tulog ng mga makinarya at ang amoy ng tuyong lupa at bagong semento. Architect, magandang umaga po. Napalingon ako. Si Aling Marites, isa sa mga kumuha ng unit sa Phase 2. Isang asawa ng OFW na halos 10 taon nang nagtitiis sa Dubai para lang magkaroon sila ng sariling bahay. Hawak-hawak niya ang kanyang bunsong anak at ang mukha niya ay puno ng pag-asa. Architect Daniela, excited na po kami. Sabi ni Sir Marco, baka next week daw ay makuha na namin ang susi.
Salamat po ha. Napakaganda ng gawa nyo. Alam naming safe na safe ang pamilya namin dito. Sabi ni Aling Marites habang hinahaplos ang dingding ng isang unit. Parang may bumara sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang dingding na hinahaplos niya. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Huwag niyo pong hawakan yan, Aling Marites. Marupok ang pundasyon niyan. Baka isang malakas na lindol lang, gumuho na ang pangarap niyo. Opo, Aling Marites. Ginagawa po namin ang lahat. Pilit kong sagot. Ang boses ko ay nanginginig at mabilis akong umiwas ng pingin. Nagpatuloy ako sa paglalakad papasok sa main structure. Bawat column na nadadaanan ko ay tila humihingi ng tawad sa akin. Alam ko ang katotohanan. Alam kong ang bakal na nasa loob nito ay kulang at ang timpla ng semento ay hindi sapat. This is a monument of greed and my name is etched on it. Ang aga natin masyado kayatang hands-on architect. Tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang boses na iyon. Isang boses na puno ng kumpiyansa at sarkasmo. Lumingon ako at nakita ko si Bianca Reyes. Nakasuot siya ng puting hard hat na kastileto sa gitna ng construction site at may hawak na mamahaling kape. Napakalinis niya tingnan, kabaliktaran ng dumi at alikabok na nakapaligid sa amin. Bianca, I didn't know you were scheduled for a site visit today. Malamig kong sabi. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay tila isang hamon. Huminto siya sa tapat ko sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango, ang parehong amoy na naramdaman ko sa leeg ni Marco kagabi. Well, I wanted to make sure our special arrangement is going smoothly. Marco told me you've already signed the papers. Smart move, Daniela. You saved your parents' house and you saved your career. Nakahinga na tayo ng maluwag, di ba? Sabi niya, sabay ning iti ng nakakaloko. Hinigpitan ko ang hawak sa aking blueprint. Huwag mong isipin na ginawa ko ito para sa inyo. I did this because I was cornered. Pero huwag kang kampante, Bianca. I know what you are doing. I know you're a safety inspector who doesn't care about safety. Tumawa siya ng mahina, isang tawang nakakapangilabot. Safety, Daniela, in this industry, money is the best safety net. Marco knows that. Kaya nga kami nagkakasundo Pareho kaming marunong lumaro sa realidad. Hindi tulad mo, masyadong idealista. Masyadong malinis. Umakbang siya palapit sa akin sapat na para bumulong sa aking tainga. Ang kanyang boses ay naging matalim na parang labaha. Don't act like a victim here. Ginusto mo ring pumirma dahil takot ka maging mahirap, but let me tell you a secret, architect to architect. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, ang kanyang ngiti ay tila isang tagumpay na hindi ko kailanman maaagaw. Hindi lang hawak ng mga kamay ko ang mga dokumento ng proyektong ito, Daniela. Hawak ko rin ang puso ng asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Dahil sa isang salita ko lang kay Marco, baka hindi lang career at bahay ang mawala sa'yo. Baka pati ang dignidad mo. Tuluyan ko ng mailibing sa ilalim ng mga substandard na sementong ito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita niya ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ko. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad palayo. Ang tulog ng kanyang takong ay tila isang bilang ng bawat segundong natitira sa aking sirang buhay. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng maalikabok na site habang ang mga mata ko ay nakatitig sa Phase 2 building. Sa isang iglap na pagtanto ko ang isang bagay, hindi sapat ang manahimik. Dahil ang kalabang kaharap ko ay hindi lang asawang traidor, kundi isang babaeng, handang sunugin ang lahat para sa kanyang pansariling interes. Kinuha ko ang aking cellphone at may tinawagan, isang pribadong laboratorio sa labas ng Davao. Hello, this is architect Daniela Flores. I need an independent, confidential core test for a Phase 2 project. Now! I don't care about the cost. I want the truth. Tila bawat hakbang ko sa lupang ito ay isang kasalanan. Habang ang ibang mga trabahador ay abala sa kanilang pananghalian, ako ay nanatili sa madilim na sulok ng Phase 2 building.
Bit-bit ko ang isang maliit na drill at mga sample bags. Langing inig ang aking mga kamay hindi dahil sa bigat ng kagamitan kundi dahil sa bigat ng lihim na daladala ko. Kailangan kong kumuha ng core samples mula sa mga pangunahing poste. Hindi sapat ang mga papeles ni Bianca. Kailangan ko ng ebidensya yang hindi kayang manipulahin ng kahit anong halaga ng pera. Habang maingat kong kinukuha ang piraso ng semento, bawat tunog ng makina ay tila ba sumisigaw ng aking pangalan. Takot ako na baka biglang sumulpot si Marco o isa sa kanyang mga tauhan. Architect, anong ginagawa niyo rito? Halos lumundag ang puso ko sa aking lalamunan. Mabilis kong itinago ang sample bag sa likod ko. Si Mang Carding pala ang matandang foreman na matagal na namin kasama. Mang Carding, ine-check ko lang ang alignment ng column na to. May napansin kasi akong hairline crack. Pilit kong sagot. Naririnig ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tiningnan ako ni Mang Carding nang may pagtataka. Akala ko po ba ay tapos na ang inspeksyon ni Ma'am Bianca? Sabi ni Sir Marco Gosignaw na raw po tayo para sa finishing. Gusto ko lang makasiguro, Mang Carding. Sige na, bumalik ka na sa pagkain mo. Sabi ko sabay talikod. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Mabilis akong naglakad patungo sa aking kotse. Ang core samples ay mahigpit kong yakap sa aking dibdib na parang isang ninakaw na kayamanan. Pagdating sa opisina, bago ko ipadala ang mga samples sa pribadong lab, binuksan ko ang aming filing cabinet. May kung anong udyok sa akin. Nabalikan ang mga dokumento noong nakaraang buwan. Noong panahon na nagkasakit ako ng matindi at hindi nakapasok ng isang linggo. Doon tumambad sa akin ang isang mas masakit na katotohanan. May mga delivery receipts para sa mga bakal at semento na may pirma ko, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko yun pinirmahan. Pinagmasdan ko ng maigi ang bawat kurba ng aking pangalan. It was a perfect imitation. Isang wad na pirma. Diyos ko, Marco! Bulong ko. Hindi lang niya ako niloko sa kama. Niloko niya ako sa mismong propesyon ko. Ginamit niya ang pangalan ko para magpasok ng mga materyales na alam niyang papatay sa proyektong ito. Pinagmukha niya akong kasabwat bago ko pa man nalaman ang lahat. 3 araw ang lumipas. Ang bawat oras ay tila 1 taon ng paghihirap. Hanggang sa dumating ang isang email mula sa pribadong lab. Binuksan ko ang file nang may malamig na pawis sa aking no. Pinasa ko ang mga technical na numero, ang aking mga mata ay pilit na iniintindi ang bawat graph. At doon, nakita ko ang numerong nagpatigil sa mundo ko. 60%. Ang compressive strength ng Phase 2 ay nasa 60% lamang ng kinakailangang standard. Ibig sabihin, ang mga posting dapat na sumusuporta sa daan-daang pamilya ay parang mga biskwit na madaling madurog. Ang Phase 2 ay hindi isang gusali. Ito ay isang bitay na naghihintay na lamang ng hatol. Isang malakas na ulan o isang bahagyang pagyanig ng lupa. At ang buong Phase 2 ay maaaring gumuho na parang baraha. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Pumasok si Marco, may dalang bungkos ng mga rosas at isang malapad na niti. Baby, good news! Approved na ang loan tranche. Makukuha na natin ang pera bukas, ligtas na ang bahay ni nanay. We can celebrate tonight. Sabi niya ng buong galak sabay, lapit para halikan ako. Nanatili akong nakatitig sa screen ng computer ko. Ang asul na liwanag nito ay tila nagpapamukha sa akin ng aking sariling muka, isang mukhang puno ng pait at takot. Iniharap ko ang monitor sa kanya. Ano to, Marco? Anong klaseng celebration ang gagawin natin? Celebration para sa mga taong mamamatay dahil sa 60% na tibay ng gusali mo. Nawala ang ngiti ni Marco. Ang mga rosas na hawak niya ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang mga talulot nito ay nagkalat tila mga patak ng dugo sa puting tiles. Daniela, let me explain. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, pero ang kanyang boses ay wala ng tamis. Ito na ang boses ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag.
Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng opisina. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla bago ito pinalita ng isang matigas at madilim na ekspresyon. Ang mga rosas na itinapon niya sa sahig ay tila simbolo ng aming relasyon maganda sa labas. Pero ngayon ay dinudurog na ng bawat hakbang ng katotohanan. Saan mo nakuha yan? Ang tanong niya, ang boses niya ay mababa at puno ng banta. Hindi na ito ang Marco na naglalambing sa akin kagabi. Ito na ang lalaking handang manura para lang hindi malunod. Does it matter, Marco? Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. 60%. Isang malakas na lindol lang guguho ang phase 2. Isang malakas na bagyo lang. At ang mga pamilyang nagtitiwala sa atin ay malilibing ng buhay. Isinigaw ko sa kanya, ang boses ko ay nanginginig sa galit at pait. Lumapit siya sa akin, hinablot ang report mula sa mesa at mabilis itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang bawat piraso ng tiwala ko na tuluyan ng naglaho. Masyado kang praning, Daniela. Standard practice ang mag-adjust ng materials kapag kinakapos sa budget. Lahat ng contractors ginagawa yan. Bakit mo ba pinapalaki ang maliit na bagay? Maliit na bagay, Marco. Buhay ng tao ang nakataya rito. At ang pangalan ko, ginamit mo ang pangalan ko. Pinirmahan mo ang mga resibo gamit ang wad na pirma ko noong may sakit ako. How could you? Humakbang siya palapit. Hinawakan ng magkabilang balikat ko ng napakahigpit na halos mabaon ng kanyang mga daliri sa aking balat. Ginawa ko yon dahil alam kong ganyan ka, masyado kang malinis, masyado kang matuwid. Pero tignan mo ang paligid mo, Daniela. Ang kumpanya natin baon na sa utang. Bago pa man magsimula ang proyektong ito, bankrupt na tayo. Natigilan ako. Bankrupt? Bakit? Hindi ko alam. Bakit hindi niya sinabi? Hindi ko sinabi dahil ayaw kitang mag-alala. Pinilit kong itayo ang lahat kahit wala na tayong pondo. I borrowed money from the wrong people, Daniela. At ang tanging paraan para mabayaran sila at mailigtas ang bahay ni nanay ay ang tapusin ang phase 2 sa kahit anong paraan. Napatawa ako nang mapait ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking mga pisingi. Kaya pala kailangan mo si Bianca. Hindi lang dahil sa permits, kundi dahil kailangan mo ng kasabwat. Biglang lumambot ang mukha ni Marco, tila muling nagsusuot ng maskara ng pagmamahal. Bianca was an accident. Nung una lumapit siya sa akin dahil iniimbestigahan niya ang hula na may corruption sa itaas. She was supposed to expose the site issues. Pero napaibig ko siya. Ginamit ko ang damdamin niya para manahimik siya. I sacrificed my loyalty to you para lang hindi tayo bumagsak para sa pamilya natin to, Daniela. Utang na loob. Intindihin mo naman ako. Diyos ko, Lord. Gusto kong sumuka. Ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay ipinagmamalaki ang kanyang pangangalo niya bilang isang sakripisyo para sa aming pamilya. It was a double betrayal. Niloko niya ang puso ko at niloko niya ang aking prinsipyo bilang isang architect. Habang nagtatalo kami, biglang tumunog ang intercom sa mesa ko. Architect Daniela, nandito po si Aling Marites. Gusto niya lang daw pong magpasalamat ulit at magbigay ng kakanin. Kasama niya po ang asawa niyang kauuwi lang mula sa Dubai, sabi ng sekretary ko. Napatitig ako kay Marco. Si Aling Marites, ang asawa niyang 10 taon na nagpakapagod sa ibang bansa para lang makabili ng bahay na 60% lang ang tibay. Ang bawat sentimo ng dugo at pawis ng pamilyang yon ay nakalagak sa isang gusaling. Maaaring maging libingan nila. Daniela, huwag kang gagawa ng ingay. Isipin mo sina Nanay Esperanza at Tatay Benji. Kapag nalaman ng bangko na may problema ang structural integrity, hindi lang ang kumpanya ang babagsak. Masesequester ang bahay ni nanay. Gusto mo bang makitang inaatake sa puso si tatay kapag pinalaya sila ng mga pulis sa sarili nilang tahanan? Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng malisya at blackmail. Huwag mong gamitin ang mga magulang ko laban sa akin, Marco. Sabi ko sa boses na punong-puno ng put.
Pero yun ang totoo. Isa lang ang dapat mong gawin. Manahimik ka. Hayaan mong matapos ang turnover. Pagkatapos niyan, aayusin natin to ng palihim. Ipanalo mo ang pamilya natin, Daniela. Huwag ang konsensya mo. Tinalikuran ako ni Marco at lumabas ng pinto, iniwan ako mag-isa sa gitna ng pira-pirasong papel at durog na pangarap. Napaupo ako sa sahig ni Yakap ang aking mga tuhod at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit! Ang sakit-sakit na kailangan mong pumili sa pagitan ng kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa'yo at ang kaligtasan ng mga taong nagtitiwala sa propesyon mo. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang gallery. Nakita ko ang picture ni nanay at tatay na masayang-masaya sa huling dinner namin. Pagkatapos, tiningnan ko ang picture ng court test report. Patawarin niyo po ako, tatay-nanay. Tumayo ako, pinunasan ng aking mga luha at kinuha ang susi ng kotse. Hindi ako uuwi, hindi ako susunod kay Marco. Pumunta ako sa site direkta sa unit ni Aling Marites. Pero bago pa man ako makarating doon, nakita ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Sa dilim ng gabi, may isang grupo ng mga lalaki na may dalang mga semento at pintura. Simisimula na nilang takpan ng mga bitak sa phase 2, mga bitak na kanina lang ay kitang-kita ko na. At sa gitna ng mga lalaking yon, nakatayo si Bianca Reyes, nagbibigay ng utos habang may hawak na pito. Bilisan nyo, kailangan magmukhang bago ang lahat, bago mag-sunrise. Walang dapat makakita ng mga bitak na yan. Sigaw ni Bianca. Napahawak ako sa aking bibig. This is not just a mistake anymore. This is a crime. At kung mananahimik ako, ang magiging pinakamalaking kriminal sa kanilang lahat. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula sa isang hindi kilalang number. Arch, huwag kang magkakamaling pumunta sa authorities. Hawak ni Marco ang lahat ng papeles na may pirma mo. If this building falls, you fall first. Isipin mo ang mga magulang mo. Umuwi ako sa bahay na parang isang bangkay na naglalakad. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila may nakagapos na kadena sa aking mga paa. Pagpasok ko sa aming kwarto, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng whiskey at nakatitig sa kawalan. Ang dilim ng silid ay tila lalong nagpatingkad sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Nakausap ko si Bianca. Panimula ko ang boses ko ay tuyot at walang emosyon. Nakita ko rin ang ginagawa niya sa site. You're covering up the cracks, Marco. Literally and figuratively. Hindi siya kumibo. Uminom lang siya ng whiskey at dahan-dahang tumingin sa akin. Ang kanya mga mata ay mapula-puno ng pagod, pero may kung anong bagsik na ngayon ko lang nakita. I have the court test results and I have the evidence of the forged signatures, pagpapatuloy ko habang inilalapag ang folder sa harap niya. Bukas na bukas din, pupunta ako sa Professional Regulation Commission at sa pulis. I will report this project. I will report you. Biglang tumawa si Marco. Isang tawang nakakapangilabot, tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Go ahead, Daniela. Gawin mo. Isuplong mo ako. Hamon niya. Pero bago ka pumunta sa pulis, baka gusto mong malaman kung bakit ko to ginawa. Akala mo ba dahil lang sa pera? Akala mo ba dahil lang sa kasakiman? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. Dahil bankrupt na tayo bago pa magsimula ang phase 2, ang investment na inakala mong safe nanalo sa sugal. Hindi, Daniela, nalugi ang kumpanya dahil sa maling desisyon ko 3 taon na ang nakalilipas. I hid it from you dahil ayaw kitang mawala. I thought I could fix it. Isinigaw niya, ang kanyang mga laway ay tumatalsik sa galit. Kaya namailangan ako ng kapital. At dahil wala ng bangko ang gustong mapahiram sa atin, lumapit ako sa mga maling tao. Loan sharks, Daniela. Mga taong hindi nagdadalawang isip na pumatay para sa pera. Nanigas ako. Loan sharks, the house ang pagsanla sa bahay ni nanay, hindi yun para sa kapital ng phase 2. Yun ang pambayad sa interes ng utang ko. At ang phase 2, yun lang ang tanging paraan para mabayaran ang buong utang.
If I don't finish this project, if I don't get that completion bonus, hindi lang ang bahay ni nanay ang mawawala. Mawawala rin ang buhay ko. Dahan-dahan siyang lumuhod. Sa harap ko hinakap ang mga binti ko habang humahagulgol. Daniela, please! Bianca is the only one who can help me manipulate the safety reports. Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay. Para mabuhay tayo. If you report me, papatayin nila ako. Do you want to see your husband in a body bag? Nanginig ang buong katawan ko. Ang lalaking mahal ko, ang asawang pinagkatiwalaan ko ay isang sugarol, isang sinungaling at isang kriminal. Ang bawat pader ng bahay na ito ay tila nagsimulang gumiba sa pandinig ko. Pero hindi doon natatapos ang lahat. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Daniela? Sabi niya habang dahan-dahang tumatayo ang kanyang muka ay naging kasing lamig ng semento. Hindi lang ako ang babagsak. The forged signatures, Bianca, made sure they look exactly like yours. At ang mga email, lahat ng communication sa suppliers ng substandard materials ipinadala gamit ang account mo nung may sakit ka. If the authorities investigate, it won't be me, it will be you. Ikaw ang architect of record. Ikaw ang pumirma sa lahat. You are the perfect fall guy. No, hindi totoo yan. Bulong ko, umatras ako, hanggang sa sumandal ako sa pader. It's true, baby. Bianca designed it that way. Para kung sakaling maisipan mong maging hero ikaw, ang unang makukulong. Isipin mo si nanay at tatay. Isipin mo si tatay na may sakit sa puso. Kaya ba niyang makita ang anak niyang babae na nakaposas at hila-hila ng mga pulis sa harap ng buong barangay? Diyos ko po. Lord, tulungan niyo ako. Ito na ang twist na hindi ko inaasahan. Hindi lang ako biktima ng pangangalo niya. Ginawa akong sacrificial lamb ng sarili kong asawa at ng kanyang kabit. Pinlano nila ang lahat para kahit anong gawin ko, talo ako. Tumayo si Marco at hinaplos ang pisingi ko. Isang haplos na tila lason na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Kaya pakiusap, Daniela. Manahimik ka na lang. Pirmahan mo na ang huling batch ng documents. 1 linggo na lang turnover na. Pagkatapos nito, aalis tayo. Magsisimula tayo sa ibang bansa. Iiwan natin ang lahat ng ito. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Sa gitna ng takot at sakit, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa loob ko. Isang apoy ng determinasyon. Maaring ginawa nila akong fall guy. Maaring nakagapos ang mga kamay ko sa kanilang mga kasinungalingan. Pero hindi nila alam ang isang bagay. Ang isang architect ay marunong magbasa ng blueprint. At sa bawat blueprint, laging may escape route. I need to think, Marco. Sabi ko sa boses na walang bahid ng emosyon. I need space. Dito ka na muna sa kwarto. Sa guest room muna ako. Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Pumasok ako sa guest room at mabilis na nilock ang pinto. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi ako iiyak. Tapos na ang oras ng pag-iyak. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang isang hidden file na matagal ko nang itinatago, isang backup ng aking professional cloud storage. Doon hinanap ko ang digital logs ng aking email nung panahong may sakit ako. Kung balak nilang ilibing ako ng buhay sa ilalim ng proyektong ito, sisiguraduhin kong sila ang unang mahuhulog sa hukay na hinukay nila. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi si Marco. Isang mahina at nanginginig na katok. Daniela, anak, okay ka lang ba? Si Nanay Esperanza. Pinuksan ko ang pinto at nakita ko si Nanay hawak ang isang baso ng mainit na gatas. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Anak, narinig ko ang lahat. Narinig ko ang sigawan niyo ni Marco. Bulong ni Nanay habang pumasok sa loob. Totoo ba? Totoo bang mapanganib ang bahay na itinatayo niyo? Napahagulol ako sa bisig ni Nanay. Nay, patawad po. Patawad po dahil nasangkot kayo rito. Hinigpitan ni Nanay ang yakap sa akin. Anak, makinig ka. Ang bahay na ito, ang ancestral home natin,
Bato lang ito. Semento lang ito. Pero ang dangal mo ang buhay ng ibang tao, hindi yan mapapalitan ng kahit anong material na bagay. Huwag mong isipin ang bahay namin ng tatay mo. Isipin mo ang tama. Pero Nay, makukulong ako. Ginamit nila ang pangalan ko. Hikbi ko. Hinawakan ni Nanay ang mukha ko. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Kung kailangang lumaban sa korte, lalaban tayo. Pero huwag kang papayag na maging kasabwat sa pumatay ng kapwa. Mas pipiliin kong tumira sa ilalim ng tulay na may malinis na konsensya kaysa tumira sa palasyo na itinatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Sa sandaling iyon ang takot ko ay napalitan ng isang matinding galit, isang galit na magiging sandata ko. Salamat, Nay. Salamat po. Pagkaalis ni Nanay, muli kong hinarap ang laptop ko. Pero may isang mensahe na lumitaw sa screen. Isang chat request mula sa isang unknown user sa isang encrypted messaging app. Architect Daniela, I know about the 60% strength, and I know Marco is planning to flee the country with Bianca the moment the bonus is released. They're leaving you behind to face the music alone. If you want to stop them, meet me at the barangay hall tomorrow at 8 a.m. A friend. Napatigil ako. Sino ito, isang kakampi o isa pang bitag alas 8 ng umaga? Ang sikat ng araw sa Davao ay nagsisimulang uminit sapat na para magpapawis sa aking no habang naglalakad ako patungo sa barangay hall. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila mabigat, lalo na't nararamdaman ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Dito sa aming barangay, ang balita ay parang apoy sa tuyong damo, mabilis kumalat. Nakikita ko ang pagbubulungan ni na Aling Mila at ng iba pang mga nanay sa tapat ng sari-sari store. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad, tila ba binabasa ang bawat bitak sa aking mukha? Architect Daniela, magandang umaga, tawag ni Aling Mila, ang paboritong news reporter ng aming kalye. Balita namin, malapit na ang turnover ng Phase 2 siguradong. Malaking selebrasyon yan, no? Sayang naman yung tsismis na naririnig namin sa palengke na may problema daw sa semento. Hindi naman totoo yun, di ba? Pinilit kong ngumiti kahit parang nanunuyo ang aking lalamunan. Wala pong problema, Aling Mila. Konting adjustments lang. Mabilis akong tumuloy sa barangay hall para iwasan ang iba pang tanong. Sa loob sa isang madilim na sulok malapit sa opisina ng lupon, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at sombrero, si Mang Carding. Architect! Bulong niya nang makalapit ako. Salamat at dumating kayo. Mang Carding, ikaw ba ang nag-text sa akin? Ano ibig mo sabihin na tatakas si Marco? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa kaba. Inilabas ni Mang Carding ang kanyang luma at gasgas na cellphone. May ipinakita siyang mga larawan, mga litrato ng mga maleta sa likod ng sasakyan ni Marco at isang screenshot ng flight booking patungong Singapore para sa dalawang tao, Marco Flores at Bianca Reyes. Ang schedule, Biyernes ng gabi, 12 oras bago ang nakatakdang turnover ceremony. Nakita ko silang nag-uusap sa site kagabi, Architect. Akala nila ay nakaalis na ako. Sabi ni Mang Carding, ang boses ay puno ng awa. Sabi ni Ma'am Bianca, hayaan mo na si Daniela, siya ang architect of record. Siya ang mananagot sa lahat kapag bumagsak ang building. Tayo nasa ibang bansa, na hawak ang pero ang nakuha natin sa subcontracting. Napasandal ako sa pader. Parang gumuho ang huling piraso ng aking pagkatao. Hindi lang ako gagawing fall guy. Iiwanan ako ni Marco sa gitna ng apoy habang siya ay nagpapakasasa sa ibang bansa kasama ang kanyang kabit. May isa pa po, Architect, pagpapatuloy ni Mang Carding. Inabot niya sa akin ang isang maliit na notebook. Dito ko inilista ang lahat ng mga delivery na kulang sa bakal. At may recording din ako ng pag-uusap nila tungkol sa pag-forge ng pirma nyo. Ayaw ko pong madamay ang mga pamilyang titira doon. Mabubuting tao sila, Architect. Niyakap ko ang notebook ni Mang Carding. Eto na ang sandata ko. Pero bago pa ako makapagpasalamat,
Tumunog ang aking cellphone. Si Nanay Esperanza. Daniela, anak, bumalik ka rito sa bahay, ang tatay mo. Ang tatay mo inatake. Sigaw ni Nanay sa kabilang linya, kasunod ang malakas na paghagulgol. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Mabilis akong tumakbo palabas ng barangay hall, hindi pinansin ang tawag ni Mang Carding. Pinaharurot ko ang aking kotse pabalik sa bahay. Pagdating ko nandun, na ang ambulansya, nakita ko si Tatay Benji na isinasakay sa stretcher. Ang kanyang mukha ay maputla at hirap huminga. Si Marco ay nandiyon din, kunyari ay nag-aalala, umaalalay kay Nanay. Pero nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang kilabot na emosyon sa kanya pagkainis. Tila ba ang pag-atake ni Tatay ay isang abala lamang sa kanyang plano na tumakas? Ano nangyari? Tanong ko habang humahagulgol. May nag-abot ng sulat kay Tatay mo kanina, sabi ni Nanay habang nanginginig ang buong katawan. Isang demand letter mula sa bangko. Sinasabi doon nakakanselahin na ang loan natin at isesequester ang bahay dahil sa fraudulent activities sa kumpanya ni Marco. Nabasa ni Tatay at bigla na lang siyang humawak sa dibdib niya. Lumingon ako kay Marco. Alam kong siya ang may gawa nito o ang kanyang mga utang ang dahilan kung bakit napaaga ang sulat ng bangko. Lumapit si Marco sa akin at bumulong ang boses niya ay kasing lamig ng kamatayan sa gitna ng ingay ng sirena ng ambulansya. Tingnan mo ang ginawa mo, Daniela. Kung hindi ka sana, nag-iimbestiga kung naging masunurin ka na lang. Hindi sana malalaman ni Tatay ang tungkol sa bangko. Ngayon, kung gusto mong mabuhay ang tatay mo at maipagamot siya, kailangan mo ang pera mula sa turnover. Isang pirma na lang, Daniela. Pirmahan mo na ang final safety clearance. Ngayon din, o hahayaan mong mamatay ang tatay mo sa ospital dahil wala tayong pambayad. Tiningnan ko ang aking ama na unti-unting nawawala ng malay. At tiningnan ko ang asawa kong ginagamit ang buhay ng aking ama para lamang sa kanyang kaligtasan. Hinarap ko si Marco, ang aking mga mata ay puno ng luha, pero ang aking puso ay naging bato. Gusto mo ng pirma ko, Marco? Sabi ko habang kinukuha ang ballpen sa aking bag. Ibibigay ko sa iyo ang pirma ko. Pero sisiguraduhin kong ito ang huling pirma na makikita mo sa buong buhay mo. Ang malamig na hangin sa pasilyo ng ospital ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Nakatitig ako sa salamin ng intensive care unit, pinagmamasdan ng bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Tatay Benji na nakasandal sa tulong ng mga makina. Ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa akin ay ang patuloy na pag-ilaw ng monitor na nagpapatunay na lumalaban pa ang aking ama. Nasaan na ang safety clearance, Daniela? Kailangan na natin isabit yan na yon para ma-release ang pera ng bangko bago mag-alas 5. Pambabasag ni Marco sa katahimikan. Nakatayo siya sa likuran, ko ang boses ay puno ng pagmamadali at panginginig. Hinarap ko siya. Kinuha ko ang isang nakatuping papel mula sa aking bag at tahimik na iniabot sa kanya. Mabilis niya itong kinuha, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi dahil akala niya ay sumuko na ako. Ngunit nang ibuka niya ang papel at basahin ang nakasulat dahan-dahan na wala ang kulay sa kanyang mukha, pinalitan ito ng matinding gulat. Ano to? Stop work order galing sa Office of the City Engineer. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang papel. Ipinadala ko yan kaninang madaling araw, kalakip ang kopya ng court test results at ang affidavit ni Mang Carding tuko sa mga peking pirma. Malamig kong sagot. Tapos na, Marco, ipinasara ko na ang phase 2. Hindi matutuloy ang turnover bukas at hindi niyo makukuha ni Bianca ang huling release ng pera na gagamitin niyo sana para tumakas patungong Singapore. Bumagsak ang balikat ni Marco. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, marahang lumapag sa malamig na tiles ng ospital. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon nakita ko ang pagbasag ng kanyang pader ng kayabangan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa isang monoblock chair sa pasilyo. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, narinig ko ang kanyang paghagulgol. Hindi ito ang pilit na iyak ng isang manipulator.
Ito ang iyak ng isang taong tuluyan ng nasukol at nawala ng lahat. Bakit mo ginawa to, Daniela? Umiiyak niyang tanong, ang boses ay basag at pulo ng pait. Akala mo ba ginusto kong maging kriminal? Akala mo ba naging madali sa akin ang magmakaawa sa mga loan sharks? Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagod. Noong una, kitang niligawan architect ka na, galing ka sa maayos na pamilya. Samantalang ako, isa lang akong hamak na kargador ng semento sa site ng tito mo. Tila bumalik ang aking gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Nakita ko ang isang batang Marco na laging amoy araw at puno ng semento sa katawan. Ngunit may pinakamatamis na ngiti tuwing inaabutan ko ng malamig na tubig sa hapon. Napakasimple ng aming mga pangarap noon. Nabalik lamang ang aking diwa nang muling magsalita si Marco sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Araw-araw nabibilad ako sa init, anbitbit ang mabibigat na sako, para lang makaipon ng pambili ng singsing na hindi nakakahiya para sa isang tulad mo. Nang magpakasal tayo at itayo ko ang kumpanyang ito, ipangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayang maghirap ka muli. Pero nang malugi tayo, 3 taon na ang nakaraan, natakot ako, Daniela. Natakot ako na baka kapag nalaman mong wala na akong pera, baka iwan mo ako. Baka isipin ni nanay at tatay na tama sila na wala akong kwentang asawa dahil kador lang ako noon. I just wanted to be enough for you. I wanted to build an empire para hindi ka na muling maliitin ng pamilya mo. Nadurog ang puso ko. Sa isang saglit, nakita ko muli ang lalaking minahal ko. Ang lalaking punong-puno ng pangarap, ngunit nilamon ng sarili niyang insecurities at maling pagpapahalaga sa danggal. Kung naging tapat lang sana siya sa akin, kung sinabi niya lang na nalulugi kami lalaban, naman ako kasama niya. Ngunit mabilis na nag-ibayo ang aking emosyon nang maalala ko ang mukha ni Bianca at ang kaligtasan ng mga pamilyang niloko nila. Marco, naunawaan ko ang takot mo. Malumanay nuit madiin kong sabi habang pinipigil ang sarili kong maiyak sa harap niya. Pero hindi yan sapat na dahilan para ilagay sa panganib ang buhay ng daan-daang tao. Hindi mo ginawa ito para sa akin, Marco. Ginawa mo ito para sa sarili mong ego. At sa sobrang pag-aalaga mo sa ego mo, kinaya mong matulog sa ibang babae at kinaya mong idawit ang pangalan ko para iligtas ang sarili mo. Nang marinig niya yon, ang lungkot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang madilim na desperasyon. Ang pag-unawa na hindi ko siya mapapatawad ay tila pumatay sa huling katiting ng kanyang konsensya. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay tumigas muli. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Sisiguraduhin kong hindi lang ako ang lulubog dito, Daniela. Banta niya bago siya naglakad palayo. Iniiwan ako mag-isa sa harap ng pinto ng ICU. Kinaumagahan tuluyan nang kumalat ang balita ng pagsasara ng proyekto. Pagdating ko sa opisina ng aming kumpanya, sinalubong ako ng isang napakalaking gulo. Daan-daang mga kumuha ng unit sa Phase 2 ang nag-arali sa labas ng gate sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Hawak nila ang kani-kanilang mga kontrata. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay galit na sumisigaw ng husti. Siya dahil ang kanilang mga pangarap na bahay ay opisyal ng nakapadlak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Aling Marites na humahagulgol habang nakasandal sa kanyang asawang OFW na kakarating lang mula sa airport. Bumaba ako ng sasakyan para harapin sila. Kailangan kong magpaliwanag. Kailangan kong sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa substandard na semento upang mailigtas sila sa panganib. Ngunit bago pa ako makalapit, isang pamilyar na boses ang umalingaw sa megaphone. Mga kababayan, pakinggan niyo ako! Napalingon ang lahat. Nakatayo si Marco sa itaas ng isang pickup truck, hawak ang mikropono. Sa kanyang tabi nakatayo si Bianca. Mukhang inosente at may hawak na tissue, na tila ba naiiyak din sa sitwasyon? Ang proyekto ninyo ay ligtas. Ang mga materyales ay pumasa sa inspeksyon ni Ma'am Bianca.
Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at kasinungalingan. Pero alam niyo ba kung bakit ipinasara ang Phase 2? Alam niyo ba kung bakit hindi niyo makuha ang mga bahay niyo ngayon kahit nagbayad kayo ng buo? Itinuro ako ni Marco sa harap ng napakaraming tao. Ang kanyang daliri ay parang baril na nakatutok sa aking dibdib sa gitna ng init ng sikat ng araw. Dahil sa babaeng yan, si Architect Daniela Flores, ipinasara niya ang proyekto gamit ang mga peking reklamo dahil gusto niya maghiganti sa akin. Naghiwalay kami at dahil sa matinding selos at galit sa aming personal na buhay, gusto niyang sirain ang kumpanya ko. Kahit pa ang kapalit ay ang mga pinaghirapan niyan yung pangarap. Kota diyan, Roy. Kota na isirain ang buhay niyo para lang maparusahan ako? Parang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang lahat ng mga mata ng nagagalit na masa ay sabay-sabay na lumingon sa akin. Ang mga matang dati ay puno ng pag-asa ngayon ay nag-aapoy sa matinding puot. Bago pa ako makapagsalita, sinimulan na nilang paligiran ang aking sasakyan habang ang iba ay nagsisimula ng humakbang palapit sa akin nang may hawak na galit at pagnanais ng hustisya. Hinarap ko ang galit ng masa ng hindi yumuyuko. Sa kabila ng mga sumbat na mga lumilipad na plastic cup at basang papel na tumatama sa aking kotse, binuksan ko ang pinto at dahan-dahang lumabas. Nang makita nila akong lumabas, pansamantalang natigilan ng kaguluhan. Nanatili ako nakatayo ng matuwid sa harap nila. Ang aking mukha ay basa na ng pawis at luha, ngunit ang aking paningin ay nanatiling matatag. Makinig kayo sa akin. Sigaw ko pilit na pinapalakas ang aking boses upang mangibabaw sa ingay ng kalsada. Naiintindihan ko ang galit ninyo. Pera ninyo ito. Dugo at pawis ng mga pamilya ninyo na nagpakahirap sa ibang bansa. Kung naiintindihan mo bakit mo ipinasara ang mga bahay namin, sigaw ng isang lalaki mula sa likuran. Inilabas ko ang court test report mula sa aking bag at itinaas ito para makita ng lahat. Ipinasara ko ito dahil mahal ko ang buhay ninyo. Hindi ito tungkol sa selos. Hindi ito tungkol sa aming mag-asawa. Ito ay tungkol sa sementong nakatayo sa likod ninyo. Itinuro ko ang Phase 2 building. Ang compressive strength ng gusaling ito ay nasa 60% lamang. Ibig sabihin, kulang ang bakal mahina ang semento. Kapag lumindol o bumagyo, guguho ang mga bahay ninyo. Isang malaking bitay ang binili ninyo mula sa asawa ko. Nagkaroon ng bulungan sa damdong. Lumingon ako sa asawa ni Aling Marites, ang OFW na kakarating lang mula sa Dubai. Kuya, nagtrabaho ka sa Dubai. Alam mo ang tungkol sa construction. Tumingin ka sa akin ng diretso. Tawag ko sa kanya. Papayag ka bang patirahin ang anak mo sa isang bahay na alam mong guguhuan ng mga oras? Papayag ka bang mabaon sa lupa ang pamilya mo, kapalit ng perang pinaghirapan mo ng 10 taon? Natigilan ang lalaki. Tumingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Sinungaling siya, sigaw ni Marco mula sa ibabaw ng truck. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya ang report na yan. Kung gawa-gawa lang ito, Marco, bakit hindi natin ipasuri muli sa harap ng Office of the City Engineer bukas ng umaga? Hamon ko sa kanya, ang boses ko ay walang takot. Bakit kailangan niyo ni Bianca na mag-book ng ticket pa Singapore para sa Biyernes ng Gabela? 12 oras bago ang turnover na rito ang kopya ng flight bookings ninyong dalawa. Inilabas ko ang mga screenshot na ibinigay sa akin ni mga carding. Nang makita ito ng mga tao ang galit na nakatutok sa akin, ay dahan-dahang lumipat kay Marco at Bianca. Ang bulong-bulungan ay naging hiyawan ng pagtataksil. Nang mapansin ni Marco na hindi na niya hawak ang sitwasyon, mabilis siyang bumaba ng truck at sumakay sa kanyang sasakyan kasama si Bianca. Mabilis na pinaharurot ito paalis habang hinahabol sila ng ilang galit na mamimili. Naiwan ako mag-isa sa harap ng gate ng Phase 2. Lumapit sa akin si Aling Marites, nanginginig ang mga labi. Architect, totoo ba ang sinasabi mo? Paano na kami? Saan kami titira? Tanong niya habang umiiyak. May ligang pamilya na kasi ang maagang lumipat sa mga natapos na unit kahit wala pang opisyal na turnover dahil wala na silang pambayad sa upa sa dating tinitirhan.
Tiningnan ko sila ng may malalim na habag. Hindi ko sila pwedeng iwanan doon. Delikado ang gusali. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang aking personal bank account, ang pera na naipon ko mula sa sarili kong mga sideline projects, ang perang nakalaan sana para sa aking pangarap na opisina. Gagamitin ko ito. Aling Marites, tawagin mo ang 4 pang pamilyang lumipat na rito. Utos ko sa kanya. Mag-empake kayo ng mga gamit nyo ngayong din. May nirentahan ako mga kwarto sa isang malapit na pension house para sa inyo. Ako ang magbabayad ng upa ninyo sa loob ng 3 buwan habang inaayos natin ang kasong ito. Pero, architect, malaking pera yan, sabi ng asawa ni Aling Marites. Mas mahalaga ang buhay ninyo, sagot ko ng may ngiti ng dignidad. Sa hapon na iyon, tinulungan ko silang lumikas. Habang inilalagay ang huling maleta sa sasakyan, nagsimulang dumilim ang kalangitan ng Davao. Ang hangin ay naging malamig at malakas, isang babala na ang paparating na bagyo ay hindi basta-basta. Kinagabihan lumakas ang ulan. Ang mga patak ng tubig ay parang mga bato na humahampas sa bubong ng aking kotse habang nakaparada ako sa tapat ng madilim na site ng Phase 2. Sinisigurado kong wala ng tao sa loob ng construction site. Habang nakatitig ako sa madilim na gusali sa ilalim ng malakas na ulan, nakakita ako ng liwanag ng flashlight sa loob ng basement parking area. May tao sa loob. Mabilis akong bumaba ng kotse, bit-bit ang isang makapal na kapot at isang malaking padlock. Pagpasok ko sa site, ang tubig ulan ay nagsisimula ng bumaha sa parking area. Doon nakita ko sina Marco at Bianca. Basag-basa sila ng ulan, may kasamang 2 trabahador na pilit na nagtatapong ng quick-dry cement sa isang malaking bitak na nagsisimula ng bumuka sa sahig ng parking lot. Bilisan nyo kapag nakita ito ng inspektor bukas, patay tayo. Sigaw ni Bianca habang nanginginig sa ginaw at takot. Marco? Sigaw ko sa gitna ng inay ng malakas na hangin at ulan. Natigilan sila. Lumingon si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng putik at semento. Daniela, umalis ka rito? Sigaw niya. Huwag mo kaming pakialaman, sinasalba ko lang ang natitirang pag-asa natin. Hindi mo sinasalba ang pag-asa natin, Marco. Itinatago mo ang krimen mo. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa gate ng parking area. Mabilis kong hinila ang bakal na gate ng basement parking at isinarado ito pagkatapos ay ikinasal ko ang malaking padlock na dala ko. Anong ginagawa mo, Daniela? Buksan mo to. Sigaw ni Marco habang tumatakbo patungo sa gate, hinahampas ang bakal na rehas gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko kayo papayag ang takpan ang mga bitak na yan. Hahayaan kong makita ng buong mundo ang katotohanan bukas na umaga, malamig kong sabi habang hawak ang susi ng padlock. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, isang nakakapanghilakbot na tunog ng pagkabali ng bakal at pagkapunit ng semento ang umalingaw-ngaw sa buong basement. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Marco at Bianca ay dahan-dahang nagsimulang mabitak ng malalim at ang tubig ulan ay mabilis na pumasok sa mga bagong bukas na sugat ng pundasyon. Ang Phase 2 ay nagsisimula ng bumigay. Ang ingay ng paghihiwalay ng bakal at semento ay tila isang malakas na daing ng gusaling malapit na mamatay. Umalingangaw ito sa buong basement, sinasabayan ng malamig na ihip ng hanging dala ng bagyo. Nakatayo ako sa labas ng matigas na rehas basang-basa ng ulan habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng mga kasinungalingan ng aking asawa. Sa loob ng basement, nagsimulang magpanik ang 2 trabahador. Binitawan nila ang mga timba ng quick-dry cement. Nakita nila ang maliliit na bato na nagsisimulang mahulog mula sa kisame. Mabilis silang tumakbo patungo sa fire exit sa likuran. Iniiwan sina Marco at Bianca sa gitna ng baha at kadiliman. Bumalik kayo rito, babayaran ko kayo ng doble-triple. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at matinding takot. Ngunit walang lumingon. Sa harap ng kamatayan, walang halaga ang pera. Bumaling si Marco sa akin, tumakbo patungo sa bakal na gate at marahas na inuga ito.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay nababalot ng desperasyon. Daniela, buksan mo to, mababaliw ka na ba? Gusto mo ba kaming mamatay rito? Sigaw niya. Pilit niyang ipinapasok ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga rehas upang maabot ako. Lumayo ako ng isang hakbang, nanatiling malamig ang aking paningin. Ilang oras na lang, Marco, makikita ng lahat ang totoo. Ipinapakita na ng gusaling ito kung gaano karupok ang pundasyon na itinayo mo mula sa kasakiman. Hindi kita papatayin. Ang sarili mong kasakiman ang papatay sa'yo. Dumagundong muli ang buong paligid, isang mahabang panginginig na nanggagaling sa pinakailalim ng lupa. Ang tubig ulan na pumapasok mula sa labas ay nagsimulang umabot sa kanilang mga binti. Tumingala si Bianca. Ang kanyang mukhang laging puno ng kolorete at kumpiyansa ay ngayon ay nababalot ng matinding kilabot. Nakita niya ang malalaking bitak sa kisame na unti-unting gumagapang na parang mga ugat ng isang itim na puno. Marco, aalis na tayo rito, guguho, na ang kisame. Umiiyak na sigaw ni Bianca habang hinihila ang braso ng asawa ko pabalik. Ngunit parang nawala na sa sariling katinuan si Marco. Ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo. Huwag kang maniwala sa kanya, Bianca. Hindi guguho ito, mga minor cracks lang ito. Daniela, bubuksan mo ito o sisirain ko ang gate na to. Asawa mo ako. Wala kang kwentang asawa kung hahayaan mo akong mamatay. Wala kang sisirain, Marco. Dahil sira na ang lahat. Sagot ko ng may diin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking kapote at nagsimulang mag-dial. Na makita ni Bianca na seryoso ako at nang maramdaman niya ang isa pang malakas na pag-uga ng lupa doon na siya tuluyang bumigay. Ang takot sa kamatayan ay nagtulak sa kanya upang magising sa katotohanan. Tumakbo siya patungo sa gate, itinulak si Marco papalayo at lumuhod sa harapan, kuhawak ang malamig na bakal. Daniela Architect Flores, parang awa mo na, ayoko pang mamatay? Pagmamakaawa ni Bianca, ang kanyang mamahaling damit ay puno na ng putik at maruming tubig. Bubuksan ko ang lahat, ibibigay ko sa'yo ang buong katotohanan. Hawak ko ang flash drive. Nandun lahat ng orihinal na blueprints, ang mga peking pirma mo na ginawa namin, ang mga bank transfers at ang listahan ng mga opisyal na sinuhulan ni Marco para mapabilis ang permits. Ibibigay ko sa'yo, iligtas mo lang ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Parang tinusok ng patalim ang kanyang likuran. Anong ginagawa mo, Bianca, traitor ka? We are in this together! Sigaw niya sabay hablot sa buhok ni Bianca upang ilayo ito sa gate. Ngunit lumaban si Bianca. Buong lakas niyang itinulak si Marco at sinampal ito, isang sampal na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng malakas na ulan. Nabaliw ka na, Marco. Ginamit mo lang ako. Sigaw ni Bianca, ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Akala mo ba hindi ko alam, narinig kita kanina sa telpon? O kinakausap mo ang mga loan sharks mo? Sabi mo ipapasa mo sa akin ang lahat ng sisi kapag nakarating tayo ng Singapore. Na ako ang magiging fall guy mo at hindi si Daniela? Wala kang kwentang lalaki. Natigilan si Marco. Ang kanyang huling baraha ay nasunog sa mismong harapan niya. Ang kanyang mga lihim na plano, ang kanyang labis na pagiging makasarili ay tuluyan ng nabunyag. Hindi lang ako ang pinlano niyang traidorin, kundi pati na rin ang babaeng kinasangkapan niya. Ito ang tunay na anyo ni Marco Flores, isang duwag na handang isakripisyo ang sinuman para iligtas ang kanyang sariling buhay at ego. Mabilis na kinuha ni Bianca ang isang maliit na waterproof pouch mula sa kanyang bulsa. Ibinato niya ito ng malakas sa pagitan ng mga rehas. Lumapag ito sa mismong paanan ko sa ibabaw ng basang semento. Nandiyan ang lahat, Daniela, yan. Ang magliligtas sa pangalan mo at yan ang magpapakulong sa kanya. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Bianca habang nakaluhod sa baha. Pinulot ko ang pouch. Hawak ko na ang kalayaan ko. Hawak ko na ang hustisya para kina nanay at tatay. Para sa sarili kong propesyon at para sa mga inosenteng pamilyang muntik na nilang patayin. Tiningnan ko si Marco.
Nakatayo siya sa gitna ng malamig na baha-tulala na wala ng lakas at walang kakamping natira. Ang kanyang asawa, ang kanyang kabit, ang kanyang mga manggagawa, lahat ay tinalikuran siya. Ang imperyong akala niya ay itinatayo niya para hindi siya maliitin ng pamilya ko ay isa lamang malaking ilusyon. Hello, police emergency. Kailangan ko po ng rescue at police dito sa Phase 2 ng Davao Housing Project. May 2 taong na trap sa loob ng basement parking at guguho na ang istruktura. Matapang kong sabi sa operator ng kabilang linya. Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko si Marco nang may huling katiting ng awa. Hindi na ito ang lalaking minahal ko. Ito ay isang estranjero na nilamon ng sarili nitong demonyo. Paparating na ang rescue, Marco. Hanggang dyan na lang ang kaya kong ibigay sa'yo bilang asawa. Sana patawarin ka ng Diyos sa lahat ng ginawa mo. Iniangat ko ang susi para buksan ang padlock. Ngunit bago pa maipasok ang susi, isang malakas at nakakabinging ingay ang yumanig sa buong paligid. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay umuga ng napakalakas. Tila ba may sumabog na bomba sa pinakailalim ng lupa? Tumingala ako. Ang mga bitak sa kisame sa itaas ni na Marco at Bianca ay biglang bumuka ng malapad, naglalabas na makapal na alikabok at mga piraso ng bato. Ang mga bakal na dapat sana ay sumusuporta sa bigat ng gusali ay bumigay na parang mga tuyong sanga ng puno na naputol sa gitna ng bagyo. Marco, Bianca, umatras kayo! Isinigaw ko mula sa labas. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis at nakakagimbal na iglap, bumagsak ang isang napakalaking tipak ng sementong kisame. Ang tunog ng pagbagsak nito ay pumuno sa hangin kasunod ng isang makapal na ulap ng alikabok na humalo sa malakas na buhos ng ulan. Ang buong lupa ay nayanig at napatalsik ako ng ilang hakbang palayo sa gate dahil sa lakas ng impact. Nang unti-unting mawala ang alikabok at bumalik ang linaw ng aking paningin, nakita ko ang kalunos-lunos na tanawin. Ang kisame ay tuluyan ng bumagsak, hinating ang basement parking sa dalawa. Ang pwesto kung saan nakatayo sina Marco at Bianca kanina ay nabalot na ng mga gumuhong semento at pilipit na bakal. At sa ilalim ng malamig at madilim na ulan, ang tanging maririnig ay ang mahina garalgal at nahihirapang pag-iyak na nanggagaling mula sa ilalim ng mga gumuhong bato. Ang Phase 2 ay opisyal ng gumuho kasabay ng tuluyang pagkawasak ng lahat ng kasinungalingan ng lalaking dating naging mundo ko. Ang nakakabulad na liwanag ng mga sirena ng pulis at ambulansya ang pumunit sa madilim at maulan na kalangitan ng Davao. Sa loob ng ilang minuto matapos ang pagguho, napuno ang paligid ng mga rescue workers, bumbero at mga alagad ng batas. Nakatayo lamang ako sa gilid, yakap ang aking sarili habang basang-basa ng malamig na ulan, hawak ng mahigpit ang waterproof pouch na naglalaman ng lahat ng kasinungalingan ni na Marco at Bianca. Pinagmamasdan ko ang mga kalalakihang naghuhukay sa ilalim ng mga bumagsak na semento. Pagkalipas ng halos 1 oras na puno ng tensyon, unti-unti nilang naiangat ang malaking tipak ng kisame. Unang inilabas si Bianca. Ang kanyang puting damit ay kulay dugo at putik na ang kanyang kanang braso ay tila nabali at pilit siyang sumisigaw sa sakit habang inilalagay sa stretcher. Sumunod na inilabas si Marco. Wala siyang malay. Ang kanyang mga binti ay naipit sa ilalim ng bakal. Habang isinasakay siya sa ambulansya, lumapit ang isang pulis at ikinabit ang posas sa bakal ng stretcher niya. Buhay sila. Ngunit opisyal na silang nasa ilalim ng hospital arrest. Lumapit sa akin ang lead investigator. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Iniabot ko lamang ang pouch na naglalaman ng flash drive at ang mga dokumento mula sa pribadong laboratorio. Sa sandaling yang alam kong tapos na ang laban. Naipanalo ko ang katotohanan, ngunit ang pakiramdam ko ay tila ako ang pinakatalunang tao sa buong mundo. Makalipas ang ilang linggo, umusad ang investigasyon. Ginamit ng mga awtoridad ang ebidensya mula kay Bianca upang tuluyang idiin si Marco sa patong-patong na kaso ng estafa, reckless imprudence at paglabag sa building code. Si Bianca ay naharap din sa mga kasong kriminal bilang kasabwat. Ngunit hindi ako nakatakas sa batas.
Sa loob ng malamig na silid ng Professional Regulation Commission, hinarap ko ang mga opisyal. Dahil sa pag-amin ko na may mga nauna akong preliminary documents na napirmahan ng walang sapat na pagsusuri at bilang architect of record ng isang pumalyang proyekto, pinatawan ako ng 6 na buwang suspension ng aking lisensya habang nililitis ang kaso. Tinanggap ko ito ng nakataas ang no. Mas mabuti nang mawala ng lisensya ng pansamantala kaysa mawala ng kaluluwa ng panghabang buhay. Pero ang pinakamasakit na kapalit ng aking desisyon ay nangyari sa mismong bahay na kinalakihan ko. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw ng foreclosure. Dahil tuluyang na-freeze ang mga asset ng kumpanya ni Marco, hindi na namin nabayaran ng bangko. Pinagmasdan ko si Nanay Esperanza na dahan-dahang binabalot ang imahe ng Santo Niño at ang mga lumang picture frame ng aming pamilya gamit ang lumang diaryo. Ang bawat pagtupi niya ng papel ay tila pagpunit sa aking puso. Sa labas ng pinto, nakaupo si Tatay Benji sa kanyang wheelchair, mahinang-mahina pa rin matapos ang kanyang mild stroke. Nakatitig siya sa mga haligi ng aming ancestral home, ang bahay na ipinundar niya mula sa 30 taon niyang pagiging obrero. Ngayon, kukunin na ito ng mga stranger. Habang inilalabas namin ang aming mga huling kahon patungo sa isang inuupahang jeep, nakita ko ang ilang mga kapitbahay na nakatingin sa amin. Inaasahan ko na ang mga bulungan ang mga mapanghusgang tingin na magpapabigat sa aming hiya. Ngunit laking gulat ko nang lumapit si Aling Mila, ang laging nang ungguna sa tsismis sa aming barangay. Hindi siyang gumiti ng nakakaloko. Sa halip, kinuha niya ang isang mabigat na kahon mula sa aking mga kamay at tinulungan akong isakay ito sa jeep. Architect mahinang, sabi ni Aling Mila, ang boses ay puno ng paggalang. Nabalitaan namin ang buong totoo. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka namatay ang pamangkin kung kumuha rin ng unit doon. Nawalan man kayo ng bahay ngayon, huwag kayong yuyuko. Wala kayong dapat ikahiya. Tumango lamang ako, pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa aking mga mata. Dumating kami sa aming bagong lilipatan, isang maliit at masikip na paupahang kwarto sa isang lumang apartment building sa gilid ng syudad. Walang garahe, walang hardin na pwedeng taniman ni Nanay ng mga orkidya, at halos magkadikit na ang kusina at ang higaan ni Tatay. Ang init ng kwarto ay nakakasakal. Nang maayos na namin ang mga gamit at makatulog na si Nanay dahil sa pagod, nanatili ako sa maliit na lababo. Naghuhugas ako ng ilang baso, ngunit hindi ko na namalaya na ang tubig mula sa gripo ay humahalo na sa mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Napahagulgul ako ng walang tunog. Nakayuko nakahawak ng mahigpit sa malamig na marmol ng lababo. Ang bigat. Ang sakit-sakit. Iniligtas ko nga ang buhay ng ibang tao, ngunit hinayaan ko namang magdusa ang sarili kong mga magulang sa kanilang katandaan. Ako ba talaga ang naging mabuting anak? O ako ang naging dahilan ng kanilang pagkalugmok sa gitna ng aking tahimik na pag-iyak? Nakaramdam ako ng isang mainit at magaspang na kamay na pumatong sa aking balikat. Nilingon ko ito, si Tatay Benji. Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili mula sa wheelchair, umaalalay sa gilid ng maliit na mesa para makalapit sa akin. Tatay, bakit po kayo tumayo? Baka makasama sa inyo. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at inalalayan siya. Ngunit hindi niya ako binitawan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga kamay na dating ginagamit sa pagguhit ng mga naglalakihang gusali. Ngunit ngayon ay nanginginig sa takot at pait ng buhay. Timingnan ako ni Tatay ng diretso sa mga mata. Wala nang bakas ng galit o panghihinayang. Ang nakikita ko lamang ay isang malalim at wagas na pagmamalaki. Patawarin niyo po ako, Tatay. Umiiyak kong bulong. Nawala ko po ang bahay natin. Nawala ko po ang lahat. Umiling si Tatay. Gamit ang kanyang nanginginig na boses, sinabi niya ang mga salitang tatatak sa aking puso habang buhay. Hindi mo nawala ang lahat, anak.
Ibinigay mo ang bahay na gawa sa kahoy at bato para iligtas ang tahanan ng maraming pamilya. Tama ang ginawa mo, anak ko. Ipinagmamalaki kita. Napahagulgul ako at yumakap sa kanya ng mahigpit. Sa loob ng maliit, mainit at masikip na kwartong yon, naramdaman ko ang pinakamalaking kaluwagan na matagal ko nang inasam. Wala na kaming yaman. Nawasak man ang aking pangarap na pamilya kasama ni Marco. Ngunit napanatili ko ang pinakamahalagang pundasyon sa lahat, ang malinis na konsensya at ang pagmamahal ng aking pamilya na hindi kailanman mababali ng kahit anong bagyo. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang sariwang hangin sa probinsya ng Davao del Norte ay nagdadala ng amoy ng bagong pintang kahoy at basang lupa. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit ngunit matibay na hanay ng mga bahay. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng Phase 2, ngunit bawat haligi nito ay itinayo ng may katapatan at walang halong panlilinlang. Ito ang proyekto ng isang kooperatiba na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Matapos maibalik ang aking lisensya bilang architect noong nakaraang taon, pinili kong wag nang bumalik sa malalaking corporate contractors. Pinili kong magdisenyo para sa mga pamilyang nangangailangan ng abot-kayang pabahay, kasama na roon ang ilan sa mga naging biktima ng bumagsak na kumpanya ni Marco. Architect Danny, salamat po talaga. Ligtas na ang mga anak ko. Wala na kaming kaba kapag umuulan ng malakas. Nakangiting bati ni Aling Marites habang inaabot sa akin ang isang supot ng mainit na suman. Nakalipat na sila sa wakas sa isang bahay na kailanman ay hindi magiging kabaong nila. Numiti ako at nagpasalamat mula sa pinakailalim ng aking puso. Sa di kalayuan, nakita ko si Nanay Esperanza at Tatay Benji na masayang nakikipag-usap sa mga bagong lipat na pamilya. Naka-wheelchair pa rin si Tatay pero masigla na ang kanyang tawanan. Nakatira na kami ngayon sa isang simpleng bahay na hulugan. Hindi man ito kasing laki at kasing ganda ng aming ancestral home, ito naman ay puno ng kapayapaan at walang halong utang na nagtatago sa dilim. Na magpaalam ako sandali upang kumuha ng malamig na tubig sa aking sasakyan. Isang figura ng lalaki ang pumukaw sa aking paningin. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa labas ng construction site. Nakasuot ng kupas na t-shirt at maong na puno ng alikabok. Tumigil ang pagtibok ng puso ko ng isang segundo. Si Marco. Nakakalaya siya ng pansamantala dahil sa piyansa habang patuloy na dinidinig sa korte ang mas mabibigat niyang kaso ng estafa. Nawala na ang kanyang makisig at mayabang na tindig. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ang kanyang mga bahikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay walang kinang tila. Isang taong tuluyan nang nawala ng kaluluwa. Nabalitaan kong nagtatrabaho na lang siya bilang isang simpleng pahinante para may maipambayad sa kanyang mga abogado. Wala na rin si Bianca. Nang makita ng babaeng yon na lulubog na si Marco, tuluyan siyang tumestigo laban dito upang mapababa ang sarili niyang sentensya bago ito lumayo patungo sa ibang probinsya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Wala nang angas, wala nang pananakot. Siya ngayon ay isang stranger na lamang na may pamilyar na mukha mula sa isang masakit na panaginip. Daniela, mahinang tawag niya, ang kanyang boses ay basag at nahihiya. Ang ganda ng proyekto mo, matibay. Siguradong safe sila dyan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang natira na lamang ay isang malalim na pagtanggap sa katotohanan na hindi na kailanman mag-ikrus ang aming mga landas. Salamat, maikli at kalmado kong sagot. Ibinaon niya ang kanyang mga magaspang na kamay sa kanyang bulsa, hindi makatingin ng diretso sa aking mukha. Nabalitaan ko ang nangyari sa bahay ni nanay at tatay. I'm sorry, Daniela. Pinagsisihan ko ang lahat. Kung sana naging matapat ako sa iyo tungkol sa pagkalugi ng kumpanya, hindi sana tayo umabot sa ganito. Dahil sa takot kong magmukhang mahirap sa paningin mo, nawala ko ang nag-iisang taong totoong nagmamahal sa akin. Isang mapait,
Ngunit mapagpalay ang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marco, hindi pag-ibig ang rason kung bakit ko ginawa ang tama at hindi rin pag-ibig ang rason kung bakit ka nagkamali. Ginawa mo ang mga yon dahil mas pinili mo ang pride at ego kaysa sa integridad. At ginawa ko ito dahil alam kong ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat maging dahilan para pumirma sa isang bagay na alam ng konsensya mong mali. Hindi siya nakasagot. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mga mata, isang tahimik na pag-amin na kanyang tuluyang pagkatalo sa buhay. Wala siyang hiniming pangalawang pagkakataon marahil, dahil alam niyang ang tulay na sinulog niya gamit ang sarili niyang kasakiman ay hindi na kailanman maitatayo muli. Tumalikod ako. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa site kung saan naghihintay ang aking mga magulang at ang komunidad na pinaglingkuran ko ng tapat. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Marco na naglalakad palayo sa kabilang direksyon pabalik sa madilim, mahirap at mag-isang buhay na pinili niya para sa kanyang sarili. Tuminggal ako sa maaliwalas na kalangitan. Wala nang bagyo, wala nang tang-inginig ng lupa. Ang buhay ko ngayon, bagaman hindi perpekto at nagsimula muli sa wala, ay nakatayo sa isang pundasyong hindi na kailanman guguho. Humakbang siya palayo ng may magaan na puso, iniiwan ang nakaraan at hinaharap ang isang kinabukasang nakatayo sa matibay at tapat na pundasyon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Daniela, hindi ko mapigil ang maiyak lalo na sa bahaging nasa ospital siya at pilit siyang pinapapili na kanyang asawa sa pagitan ng pera para sa gamot ng kanyang ama at ang kanyang malinis na konsensya. Napakasakit isipin na minsan, ang mga taong inaasahan nating magtatanggol sa atin ay sila pa ang maglalagay sa atin sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa maraming totoong buhay sa labas. Dun isang patunay na ang kwentong inyong napakinggan ay hindi lamang gawa-gawa, kundi may dalang malalim na pagninilay-nilay tungkol sa buhay at prinsipyo. Ang ating buhay ay hindi naiiba sa paggawa ng isang blueprint ng gusali. Minsan inaakala nating perpekto na ang ating iginuhit na pangarap kasama ang taong mahal natin. Ngunit kapag sinimulan na itong itayo at nadiskubre nating marupok at puno ng kasinungalingan ang mga materyales na ginamit niya, kailangan nating magkaroon ng tapang na gibain ito. Mas mabuti pang magsimula muli mula sa wala na may malinis na lupa at matibay na simento ng katotohanan kaysa manatili sa isang palasyong anumang oras ay maaaring gumuho at pumatay sa ating kaluluwa. Ang tunay na integridad ay hindi nabibili ng kahit anong halaga ng salapi o pagmamahal. Kaya naman nais ko magtanong sa inyo kung kayo ang nasa posisyon ni Daniela, gaano ba katapang ang inyong magiging desisyon? Ipaglalaban niyo ba ang tama kahit ang kapalit nito ay ang mga bagay na pinapahalagahan ninyo? Nasaan man kayo ngayon nakikinig? Ano man ang inyong propesyon o pinagdadaanan sa buhay, sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Ikwento ninyo ang inyong sariling karanasan dahil dito palaging may nakikinig sa inyo. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para makapagbigay inspirasyon pa tayo sa iba. Naway maging ligtas kayo palagi at patuloy na maging matapang sa pagbuo ng inyong sariling buhay na puno ng kapayapaan at katapatan. Pamagat ng kwento haligi ng katotohanan, ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng tagapakinig na si Maria 35 taong gulang na kasalukuyang nasa Dubai bilang isang OFW na nagpadala sa programa na may mensaheng ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat, hindi sa yaman kundi sa paninindigan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay isinulat muli at piksyon lamang, hindi layuning manira o umatake ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning aliwin at maghatid ng positibong mensahe.